Hello po, Sir Red. Just call me Ichi. It's been 2 years nang simula ko po silang makita. Ako po ay nasa high school nung time na iyon. Nagkaroon kasi kami ng event sa school at kailangan po namin mag-overnight noon. Since isa po ako sa mga student facilitators, kaya talagang kailangan po ako doon. Ang main role ko po ay bantayan yung mga estudyante sapagkat kahit po may events kami doon ay hindi po pinapayagan ang mga magulang na mag-stay sa loob ng school activity ground. Bagkus ay mag-i-stay sila sa isang shelter na malapit doon sa guardhouse. So nung nag-start na yung event at ako na po yung naatasan na mag-rounds para masigurado na lahat po ng mga estudyante ay nasa loob na ng school grounds, ay naghanap po ako ng kasama. Siyempre hindi ko naman po tansyado noon kung marami ba akong masasalubong sa building na mga estudyante na papapasukin ko na, kaso wala pong gustong sumama. Pero sa halip na totoong tao ang mga masasalubong ko, nagkamali ako. Hindi ko man po talaga hiniling o hindi ko naman po talaga ipinagdasal. Pero talagang nakita ko po ng kusa sa pamamagitan ng masasabi kong angkin na sixth sense ang mga sumusunod. Andiyan may tumatakbong bata, may lalaking nakaupo lamang at nakatambay sa hagdanan, tapos tititigan ka kapag dumaraan ka. Ang hindi ko rin po talaga maintindihan na figura noon ay yung nakita kong maliit na bagay na sumasayaw na parang may party po sa 3rd floor. Pero ang nag-stand out o talagang hindi nakaalis sa memorya ko ay yung nakita kong matandang babae. Kung papaano ko nasabing nag-stand out siya, ito ay dahil sa ngayon ko pa lang po siya nakita sa building namin na iyon. At first I tried to ignore her kasi na-bother talaga ako sa ikinikilos niya. Kapansin-pansin na parang meron po siyang hinahanap sa kada room at tinitignan po niya ito ng maigi. Kaya ang nangyayari, sa tuwing nakikita ko po siya doon sa mga nirarounds ko mga floor, ay hindi na ako tumutuloy. Hanggang sa mapababa na ako sa 3rd floor. Nung ma-reach ko po ang 1st floor, nagulat ako kasi nasa tabi ko po yung matandang babaeng iyon at malinaw ko pong nadinig ang kanyang ibinulong at ito yung exact words niya. "Nakita mo ba yung anak ko? Sabi niya kasi sandali lang siya." At paulit-ulit na po niya akong tinatanong ng ganun. Pero salamat sa Diyos dahil bigla po ako nilapitan ng isang teacher namin at tinanong ako kung okay lang ako dahil nakita pala nilang namumutla na ako at parang maiiyak na. That was my longest night kasi hindi po ako tinantanan ng matandang babae hanggang sa bigla na lang po siyang nawala nang walang dahilan. Sana po ay mapili ninyo ang kwento kong ito dahil aabangan po namin ni Dexter. Patiktik na rin ako Sir Red sa September 18 dahil birthday ko po yun. Well, happy birthday. Sindak. Ako po ay nagtatrabaho sa isang BPO company somewhere in BGC. Ang role ko po ay tiga-audit ng calls ng mga agents namin. Meron pong isang araw nang mapagkasunduan po namin ng mga magkakaopisina na mag-stay sa office upang matapos namin ang aming ino-audit at nang mahabol po namin sa deadline. 6 po kami noon at kami ay nakaupo sa iisang row lamang. Nakapaglinis na rin kasi yung mga maintenance at lahat po ng chairs ay nakatuck na sa desk
Off na rin ang aircon at the rest of the rows ay bakante. Yung kabilang bay ay madilim na dahil wala na pong tao. Dimmed lights din yung office namin noon. Opo, bukod sa inyong podcast at maging sa mga kwento ninyo dito sa Hilakbot at sa Sindak, marami na rin po ako naririnig na kwentong kababalaghan sa opisina. Pero nung time na iyon, yung eksaktong gabi na iyon, hindi inaasahan na isa ako sa magpapatunay sa mga nooy akala ko lamang ay kwento-kwento. So nag-o-audit pa po kami ng kasamahan kong lalaki nun, partikular sa social media responses. May nabasa po kasi siyang death of birth around 1 AM at shinare po niya ito sa amin, kaya sumambulat po ang tawanan talaga sa aming bay. Wala naman din po kaming iniisip na kahit na anong kababalaghan nun. Pero napansin ko na sa gitna ng aming tawanan na iyon, yung katabi ko na nasa dulo ng row ay tahimik lang. Nagtanong po siya kung kumukulog ba, pero dun din ako natawa dahil napaka-weirdo niyang tao. Alam naman niyang walang ulan nung time na yun. Wala din naman pong kumidlat para magkaroon ng kulog. Pero ganun pa rin, nag-back to the topic kami sa tinatawanan namin tungkol doon sa death of birth. Nang bigla pong yung katabi ko ay nagpatay ng PC. Tinanong ko siya kung anong ginawa niya, pero hindi siya sumagot. Agad ay hinugot niya yung headphone niya mula sa CPU at pinilit ko talaga siyang paaminin kung ano ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan po siyang humarap sa akin at mangyak-ngiyak habang nanginginig pa ang kanyang tinig sa pagsabing, Yung upuan umikot. So lahat kami ay napatingin sa kabilang bay at totoo na may isang upuan doon na hindi po nakatak. Dahan-dahan po itong umikot at kitang-kita po talaga namin si Red, yung real time na pag-ikot niya. Doon na hindi kami nakagalaw agad at lahat ay natulala. Napasigaw na lang kami nang huminto yung pagharap nito sa aming direksyon. Sindak. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Airy. Ako po ay inyong silent listener mula po dito sa Negros Occidental. Graphic designer po ako at ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari lamang last December sa isang hotel na aming tinuluyan sa Cebu. Hindi ko na po i-mention yung pangalan ng hotel na iyon, pero malapit po siya sa isa pang sikat na hotel sa Mactan. Doon pa lamang po sa entrance si Red ay ang creepy vibe na talaga. May kasama naman ako, pero ewan ko ba kung bakit hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ko. So dahil yung aming nabook na hotel room ay nasa 9th floor, kailangan namin mag-elevator. So sumakay kami. Pero ang napaka-weirdong part dito ay yung nakita kong bata na may bitbit na manika na sumabay sa amin paakyat. Una ko pong pinindot yung floor na kung saan naroroon yung room namin, pero yung bata ay nakatayo lamang. Habang umaandar na po yung elevator, tahimik, walang kibuan sa aming magkakasama, pero tinitignan ko po yung bata. Aware talaga ako at nakatitiyak na may mali sa nangyayari. Pero pinapalagpas ko lamang sa isipin na ayaw kong takutin yung mga kasama ko. So hanggang sa ma-reach nga po yung 6th floor at doon ay tumigil. Akala namin ay may papasok pero hindi po bumukas yung elevator door. Hanggang sa makita ko talaga si Red kung paano tumagos yung batang iyon sa elevator door.
Talagang napipi ako. Hindi ako nakagalaw na animoy binabangungot ng gising. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko rin yung pawis ko na bigla-bigla pong tumulo na parang ganun po sa mga anime. Mabilis at daig ko pa yung nag-jogging. Dahan-dahan ako napatingin sa kasama ko kung nakita ba niya yung nakita ko. Pero nagkamali ako dahil busy siya sa kaka-cellphone. Dahil doon na hindi ako nagpahalata, hindi ko sinabi sa kanya yung nakita ko kasi alam kong magyayaya na yung umuwi kaagad. Ikwinento ko na lang po sa kanya ang lahat nung kami ay nakauwi na sa Negros. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.